Si Tuka ay isang loser at may masagwang pagmumukha na namumuhay bilang magsasaka sa kanyang maliit at kaawa-awang nayon. Labis niyang minamahal ang kanyang munting taniman ng labanos at inaalagaan niya ito ng husto. Ganun na lamang ang pagpapahalaga niya sa mga ito na nagdala pa siya ng itim na medyas, sakali mang kailanganin ng karagdagang proteksyon ng kanyang mga labanos. Sa paningin ni Tuka, ang kanyang mga labanos ay kawangis ng magaganda at maayos na hugis ng mga binti, at ito'y kanyang lubos na pinahahalagahan. Nang si Tuka ay abalang binibihisan ang kanyang mga labanos ng medyas, dumating ang kanyang kababata na si Yuna at nagtaka sa kanyang ginagawa. Inamin ni Tuka na nilalagyan niya ng medyas ang kanyang mga labanos dahil nakikita niya ang mga ito bilang maganda at makapal, katulad ng gusto niya. Tinuro naman ni Yuna na ang mga taong kaedad nila, katulad ni Sayon, ay abala sa pagiging bayani at pagprotekta sa mundo. Si Sayon ay ang alamat na bayani, na nagligtas sa nayon mula sa mga demonyo na lumabas mula sa pintuan ng impyerno 3 buwan na ang nakalilipas. Nagawa ni Sayon na isara ang pintuan, ngunit hindi ito tuluyang naisara, at ngayon ay muling inaatake ng mga demonyo. Gusto ni Yuna na itigil na ni Tuka ang pagiging kaawa-awang loser at maging katulad ni Sayon, isang tunay na bayani. Nais ni Yuna na tumulong si Tuka sa paglaban sa mga demonyong umaatake sa nayon. Ngunit mas pinili ni Tuka na alagaan ang kanyang taniman ng labanos dahil nakakahanap siya ng ginhawa at kaligtasan sa kagandahan nito. Napansin ni Tuka ang perpektong mga binti ni Yuna at hindi niya napigilan ang sarili na lapitan ito at lagyan ng medyas. Inirereklamo ni Yuna na nanganganib ang mundo at may mga demonyong nagwawala habang siya ay abala sa kanyang walang kwentang gawain. Ngunit, iginiit ni Tuka na handa na siya, ipinakita niya kay Yuna ang bitag na ginawa niya para sa anumang demonyong maaaring dumating. Nang aalis na sana si Yuna dahil sa inis kay Tuka, biglang lumitaw ang isang malaking demonyo. Inatake nito at direktang tinungo si Yuna, nagkaroon ng ideya si Tuka na ilihis ang halimaw patungo sa malaking bitag na kanyang inihanda. Sinimulan niyang ihawin ang ilang karne malapit sa bitag upang akitin ang atensyon ng halimaw. Gayunpaman, hindi pinansin ng demonyo ang walang kwentang pagsisikap ni Tuka, at ipinagpatuloy ang pag-atake kay Yuna. Nang nasa malubhang panganib na si Yuna, isang malakas na atake ang biglang lumitaw mula sa kawalan at tinalo ang malaking halimaw. Ito ay walang iba kundi ang bayani, si Sayon. Si Sayon ang nagsil ng Hell's Gate 3 taon na ang nakalilipas at bumalik ngayon upang protektahan ang kanyang bayang sinilangan. Palagi nang hinahangaan at iniidolo ni Yuna si Sayon. Lalo na noong iligtas niya ang kanyang buhay sa nakaraang pag-atake ng mga demonyo. Hindi niya napigil ang maglandi dito, nakaramdam ng matinding selos at pagtataksil si Tuka, na matagal ng lihim na nagmamahal kay Yuna. Para kay Yuna, isa lamang siyang kakaiba at maliit na kapatid na nahuhumaling sa labanos, samantalang itinuturing niya si Sayon bilang kanyang matapang at makisig na kabalyero. Nagpahayag ng saloobin si Tuka, ngunit agad siyang pinagtawanan at inihambing ni Yuna kay Sayon, tinuligsa bilang mahina at walang kwenta. Lalo pang tumindi ang pagseselos at kalungkutan ni Tuka. Bigla namang may narinig silang malakas na ugong na ikinagulat ng lahat. Ang tiyan pala ni Sayon ang kumakalam dahil sa gutom. Sinamantala ni Yuna ang pagkakataon upang anyayahan si Sayon sa kanyang bahay para sa isang salo-salo. Ngunit naamoy ni Sayon ang inihaw na karne na ginamit ni Tuka bilang pain sa kanyang bitag. Sa huli, ang bayaning si Sayon ay naging biktima ng bitag ng isa pang itinuturing na loser. Siya ay natuhag sa matalas na mga kawayan at agad na namatay. Nagalit ang mga taga-nayon at iginiit na dapat managot si Tuka sa pagkamatay ni Sayon. Gamit ang kanyang tusong kakayahan, kumbinsido ni Tuka ang mga taga-nayon na hindi maniniwala ang sinuman na ang isang bayaning katulad ni Sayon ay mamamatay sa isang bitag. Inilayo niya ang sisi sa mga taga-nayon, ipinahiwatig na sila ang nagtulak kay Sayon na iwan ang nayon at iligtas ang mundo. Kinagabihan, inilibing ng mga taga-nayon si Sayon upang itago ang kanilang pagkakasangkot sa kanyang kamatayan. Kinabukasan, nagising si Tuka at nagulat nang makita niya sa salamin hindi ang sariling mukha kundi ang mukha ni Sayon. Nagtungo siya sa bahay ni Yuna upang humingi ng paliwanag. Nagulat si Yuna nang makita ang tila buhay na muli na bayani. Nagdesisyon si Tuka na gamitin ang sitwasyong ito upang makuha ang puso ni Yuna. Pinapasok siya ni Yuna sa bahay, ngunit, ang labis na pagkahumaling ni Yuna kay Sayon ay nagdulot ng inis kay Tuka at hindi niya ito matiis. Nainis din si Yuna at aksidenteng nahampas si Tuka sa ulo gamit ang walles, na nagresulta sa pagkakatanggal ng isa niyang mata. Naniniwala si Yuna na siya ay isang halimaw, kinailangan ni Tuka na ipaliwanag at kumbinsihin si Yuna na siya ay si Tuka, hindi si Sayon, ang bayaning itinuturing na loser.
Ibinahagi ni Tuka ang kanilang mga lihim na alaala upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, at sa wakas ay naniwala si Yuna. Narinig nila ang isang mahiwagang tunog at natagpuan nila ang isang batang babae na nagngangalang Anri, na nahulog sa bitag katulad ng bitag na kumitil sa buhay ni Sayon. Ipinaliwanag ni Anri na ginamit niya ang mahika upang baguhin ang anyo ni Tuka at gawin siyang Sayon sa pamamagitan ng necromancy. Pinili niya si Tuka upang maging bagong bayani, at ang kanyang katawan ay inilagay sa isang gumagalaw na kabaong. Binalaan ni Anri na ibubunyag niya ang nangyari kay Sayon at ipapapatay si Tuka kung hindi siya pumayag na maging bayani. Dahil sa takot sa kanyang buhay, tinanggap ni Tuka ang kanyang bagong tadhana at nagmakaawa kay Anri para sa gabay. Hiniling ni Anri kay Tuka na tanggapin ang misyon na maging susunod na bayani, selyuhan ang mga pintuan ng impyerno, at talunin ang mga demonyo. Si Tuka, natakot mamatay, ay pumayag sa misyon at hiniling kay Anri na samahan siya. Nais din ni Yuna na maging isang mangkukulam at sumali rin siya. Ang tatlo sa kanila ay nagtungo sa lungsod upang maghanda para sa kanilang pakikipagsapalaran. Namili sila ng mga sandata, at nagawang makipagtawaran ni Tuka ng magandang presyo para kay Yuna. Pagkatapos ay naghahanap sila ng pagkain at matutuluyan gamit ang reputasyon ni Sayon, ngunit kalaunan ay nagpasya silang maghanap ng trabaho sa guild upang kumita ng pera. Nagpunta sina Yuna at Anri sa guild upang maghanap ng trabaho. Iniwan si Tuka kasama ang dalawang kapatid na babae. Napansin ng mga kapatid na may kakaiba sa anyo ni Tuka at tumawag sila ng isang lalaki upang subukin siya. Hinamon ng lalaki si Tuka sa isang duelo, na hindi matanggihan ni Tuka dahil ito ay isang pangakong ginawa ni Sayon. Sa simula, mabilis at iniiwasan ni Tuka ang mga atake ng lalaki, ngunit nang subukan niyang gumanti, lumabas na peke ang kanyang espada. Sinuntok siya ng lalaki, na nagdulot ng pagkawala ng isa niyang mata. Napagtanto ng lahat na siya ay peking bayani, natagpuan ni Yuna at Anri ang isang trabaho na nagbabayad ng 300,000. Nakita sila ni Kyle, na dati ring kasama sa grupo ni Sayon. Akala nila ay mabuting kasama siya, ngunit lumalabas na mas interesado siya sa itsura at katawan ni Yuna. Bumalik sa bayan, si Tuka ay nakagapos at malapit ng bitiyin ng firing squad dahil sa pagpapanggap at posibleng pananakit sa tunay na bayani. Bigla, dumating si Kyle, kasama sina Anri at Yuna, sa pinangyarihan. Matapos makinig sa paliwanag ni Anri tungkol sa sitwasyon, ginamit ni Kyle ang kanyang espada upang palayain si Tuka. Pagkatapos ay inabot niya kay Tuka ang Holy Sword, ang parehong espada na ginamit ni Sayon sa kanyang naunang misyon na selyuhan ang mga pintuan ng impyerno. Sinabi ni Kyle kay Tuka na isipin ang espada bilang isang higanting espada, at sa gulat ng lahat, agad itong lumaki, na nagdulot sa kanila upang maniwala na si Tuka ang tunay na bayani. Napagpasyahan nilang hindi ituloy ang pagtapos sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pagsagip, bumalik silang lahat sa kanilang inn at nadiskubre na masyadong mahina ang mahikal na kapangyarihan ni Tuka upang makontrol ang espada. Ang mana ni Tuka ay katumbas ng isang bata sa unang antas. Imungkahi ni Kyle na maging bayani si Tuka, ngunit nag-alinlangan si Anri, dahil pinaniniwalaan na ang isang bayani ay dapat na angkop sa tungkulin. Nagbanta si Kyle na patapusin niya si Tuka kung hindi pumayag si Anri, ipinaliwanag na maaari niyang tapusin si Tuka sa dalawang paraan. Sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang ulo, kung saan nakalagak ang kanyang kamalayan, o sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang orihinal na katawan, na nakalagak sa kabaong na daladala ni Anri. Nag-alinlangan si Anri, ngunit binawi ni Kyle ang kanyang banta nang makita ang kanyang determinasyon. Nagpasya siyang tulungan si Tuka na talunin ang mga demonyo at selyuhan ang mga pintuan ng impyerno ng Minsonen. Nang gabing iyon, natulog si Tuka, nagtitiwala kina Anri at Kyle na ililigtas ang mundo kasama siya, alam na hindi niya haharapin mag-isa ang mga demonyo. Gayunpaman, nagkaroon siya ng pangalawang isip at napagtanto na maaari niyang mawala ang kanyang buhay sa proseso. Nagpasya siyang pumasok ng palihim sa kwarto ni Anri at Yuna habang sila'y natutulog upang kunin ang mobile coffin na naglalaman ng kanyang orihinal na katawan. Nang makita niya ang maliit na kabaong sa dibdib ni Anri, hindi niya napigilan ang sarili sa pagkakita sa labanos ni Yuna. Nang walang masyadong pag-iisip, nilagyan niya ito ng medyas, isang lihim na pagnanasa na matagal na niyang tinatago. Matapos niyang gawin ito, umalis siya sa kwarto, pakiramdam na isa siyang kaawa-awang loser. Ngunit pagkalabas niya, pumasok si Kyle sa kwarto, umupo sa ibabaw ni Anri, at matamang tinitigan ang mobile coffin. Mukhang nais ni Kyle na puksain si Tuka upang kunin ang katawan ng bayani para sa kanyang sarili. Gayunpaman,
Nang tangkaing tusukin ni Kyle ang mobile coffin gamit ang isang kutsilyo, nag-aktibo ito ng proteksyon na mahika na nagtulak sa kanya palabas ng kwarto. Mabilis na tumakas si Kyle sa pinangyarihan bago magising sina Yuna at Anri. Nagtataka si Yuna sa kakaibang pangyayari at agad na tumakbo patungo sa kwarto ni Tuka. Kinabukasan, nagtungo ang grupo ng bayani sa kagubatan upang labanan ang mga demonyo. Ramdam pa rin ni Tuka ang epekto ng parusa ni Yuna. Inangkin ni Tuka na may ibang nagtangkang magnakaw ng kabaong ni Anri noong nakaraang gabi. Iginiit niyang pumasok lamang siya sa kwarto para lagyan ng medyas ang labanos ni Yuna. Pumayag si Kyle na imbestigahan ang panghihimasok pagkatapos ng kanilang misyon. Hinala ni Tuka si Kyle ngunit hindi niya maipahayag ang kanyang mga agam-agam dahil malakas si Kyle. Hindi mapakali si Tuka at nais niyang manatili si Anri sa kanyang tabi. Ayaw niyang mag-isa kasama si Kyle, nakarating sila sa isang malaking kastilyo kung saan inatake ng lumilipad na halimaw ang grupo at iba pang mandirigma na nasa parehong misyon. Ginamit ng halimaw ang mahika upang mag-teleport at pahinain ang ilang miyembro na ikinatakot ng lahat. Tumakas ang ilang mandirigma, kasama si Tuka, papasok sa kagubatan, ngunit hinarang sila ng halimaw. Nagawang balaan ni Tuka ang kanyang grupo tungkol sa mahika ng halimaw bago ito harapin ng direkta. Gumamit ang halimaw ng malakas na talon papunta sa kalangitan at lumikha ng isang malaking bilog ng mahika, ngunit ginamit ni Kyle ang kanyang espada upang talunin ito. Upang patunayan ang kanilang tagumpay, kailangan nilang kunin ang puso ng halimaw, isang mahikang kristal. Balak ibigay ni Kyle ito kay Yuna, ngunit inangkin ito ni Tuka bilang gantimpala niya sa pagbabala tungkol sa bilog ng mahika ng halimaw. Gayunpaman, nakaharap nila ang isang hukbo ng mga demonyo sa halip na isang halimaw. Sinubukan ni Tuka na magpanggap bilang bayani at pangunahan sila papasok sa kastilyo upang makatakas. Ginamit ni Anri ang kanyang mahika upang kontrolin ang mga skeleton upang labanan ang mga demonyo, pinapalakas ang mga ito gamit ang mahikang kristal. Kailangan ni Kyle na tulungan si Anri dahil ang patuloy na paggamit ng kanyang kapangyarihan ay nagpapahina sa kanyang mana. Gayunpaman, nawala ng isang braso si Tuka dahil sa lason mula sa mga demonyo, habang si Yuna naman ay nawala ng damit ng targetan siya ng mga halimaw gamit ang lason. Nahiya si Yuna at mabilis na nagtago sa likod ng isang bato nang mawala ang kanyang mga damit. Dali-daling lumapit si Tuka at sinabing mayroon siyang ekstrang damit para sa kanya, ngunit ito pala ay isang napakaliit na swimsuit. Napilitan si Yuna na isuot ito, bigla, natagpuan sila ng demonyong naglagay sa kanila ng lason.